Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, merong gustong i-share sa inyo about dito sa ating Facebook. May mga nagtatanong kasi guys kung paano ba natin daw malalaman na ang ginamit natin na music or video sa ating content ay naka-copyright protected. Kaya just in case naka-copyrighted yung ating video, so ituturo ko sa inyo guys kung paano ba natin siya malaman na mayroong kasamang copyrighted music yung ating video. Una guys, punta tayo sa ating Facebook page. Then dito sa sidebar, hanapin natin yung Meta Business Suite. So ito siya. So i-click natin yan guys. Then dito mayroon tayong makikita na create post or create reels, create story, go live or more. Para malaman natin guys kung may kasamang copyrighted music yung ating video or yung ating i-upload na video, so dito tayo mag-upload. Madalas kasi na ginagawa natin, dinadirect natin dun sa ating wall dito sa what's on your mind. Yung iba, ito yung ginagamit nila na pang-upload. So i-upload lang natin to, then add photo or videos. Pero disadvantage kasi dito guys, hindi mo siya ma-monitor kagad kung copyrighted music yung ating i-upload na video. Hindi tayo dito mag-upload guys ng video. So balik tayo dito sa Meta Business Suite. Then click natin tong create post. Then since video yung i-upload natin, so i-click natin tong add video. Then upload from desktop. Then i-try natin i-upload to guys, yung bago nating video. Then open. So antayin natin na 100%. And so 100% na siya guys. Para malagyan natin ng title tong post na to, so i-turn on natin to guys, yung customize post from Facebook and Instagram. So since sa Facebook lang natin siya ipopost, so ito lang i-click natin yung Facebook. Then i-type natin kung ano yung title na gusto natin dun sa content natin. Then dito naman sa text, optional naman siya. Kaya lang mas maganda na lagyan nyo rin to guys, kasi ito yung lumalabas dun sa video natin, dun sa bandang taas niya. Ito yung pinaka-description ng video. Then dito sa thumbnail, so pwede tayo mamili guys kung ano yung thumbnail na gusto natin na lalabas dun sa ating video. Then click natin yung next. So dito guys, makikita natin dito sa copyright check, copyrighted content was not detected in your video. Dito natin makikita kung copyrighted yung upload natin na video. So nakalagay na dito, copyrighted content was not detected in your video. So ibig sabihin safe tong video na in-upload natin, hindi siya copyrighted. So gagawin lang natin guys, i-click natin tong share. For example, copyrighted yung in-upload natin na video. So ito yung lalabas guys. So share muna natin, then mag-try tayo mag-upload ng copyrighted na video. So, i-click lang natin ulit itong create post. Then, add video. Upload from desktop. And so, i-try natin to guys yung starting over again. So, copyrighted music kasi to guys. Then, open. Since hindi naman natin siya i-upload, so, lagyan lang natin test. So, antayin natin guys na ma-upload. Ayan. So, 100% na siya. Ibig sabihin, okay na siya. Then next natin ulit guys. So dito guys, nakikita natin, chine-check niya yung video kung copyrighted. Antayin natin guys na mag 100%. Kaya maganda guys na dito tayo mag-upload para bago natin siya i-publish, alam na natin na yung video is copyrighted. Kaya gagawin natin, hindi na natin siya ituloy na i-upload or i-publish. Gawin natin guys, habang nagche-check yung video dito sa copyright check, so wag mo natin siya i-share or i-click tong share. Para in case na may problema yung video natin na may kasamang copyrighted music, so made-delete natin siya, hindi natin siya itutuloy na i-publish. So ito yung lalabas guys kapag in-upload natin yung ating video na may kasamang copyrighted music. Copyrighted content was detected in your video. So wag natin siya ipa-publish. So gawin lang natin guys, i-back lang natin siya. Then delete video. So i-delete lang natin yan para hindi maapektuhan yung ating page. So, delete video. Then, ginagawa ko kasi dito guys. So, i-click ko tong finish later. Then, punta tayo sa content. Para ma-delete natin yon. Then, dito sa mga tab dito, draft. Ito yung kanina guys, yung test natin. So, gawin natin para ma-delete natin. Click lang natin tong tatlong dot. Then, delete post. Post will be permanently deleted. So, delete. So, wala na siya guys, na delete na.
So ganun lang gawin natin guys. In case na gusto natin na safe yung i-upload natin na video, mas maganda gamitin natin itong Meta Business Suite para ma-sure natin na 100% na safe yung video na i-upload natin. Ayun siya guys, I hope na nakatulong yung ating video tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update ka dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.